morning po good afternoon po mga kababayan, sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is October 22, 2025. Tayo ngayon ay andito sa so today nga is October 22, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Quiambao Street, Tierra Bella Subdivision. Dito yan sa may Culiat, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Montalban, Inares Stadium, sa may Melix Road, Manggahan, Rodriguez, Rizal. Puro matraffic. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, yan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila at makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Froggy. Almost every day naman siya po. Mga bandang 5 o'clock wala pa siya, nag-start ng parang nag-search yung papa ko saka si mama ko para sana sunduin kung saan na siya or what. Kasi hindi niya dala yung cellphone eh. Kasi usually we leave the house, for school or pagkabit ng mga bata at sa pagtrabaho, mga bandang 6 o'clock. O nung mga 5 o'clock wala pa siya. Yan, dito na tayo. Antayin na lang po natin sila. Yo, are you there na? Na walang kaukulang permit ang nasabing pabrika at dito ito nag-ooperate. Sa ngayon, patuloy ginagawang investigasyon natin upang matukoy ang sanhin ng pagsabog na doon din na rin ng tulong ang pulis sa Bulacan sa Provincial Forensic Unit para sa pagkakagawa of the crime operation. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Control, Martin Padierno, CNN. Maraming salamat, Martin Padierno. Samantala, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Marcos Jr. sa bagong talaga at kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan na si Sanae Takaichi. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang at Emirado Patrol Christian Yusores. Christian. Tristan, nakikita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga world leaders sa pagbati kay Prime Minister Sanae Takaichi para sa kanyang makasaysayong pagkakahalal bilang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagkakatalaga ni Takaichi sa matatag na demokrasya ng Japan na sumasalag sa pangako nitong isulong ang progreso at pagkakapantay-pantay. Inaasahan ng Pangulo na mas lalo pang ibay ang ugnay ng Pilipinas at Japan sa pamumuno ni Takaichi kasabay ng pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa sa 2026. Ngayon na ang paglalim pa ng strategic partnership para sa kapayapaan at pagunlad ng kanya-kanyang mamamayan. Takaichi ang ika-5 punong ministro ng Japan sa loob ng 5 taon at silang social conservative leader na mamumuno sa isang minority government.
At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DCMN. Maraming salamat, Christian Yusores. Sa ibang balita, nagpaalala ang Labor Department sa mga employers sa tamang pasahod sa mga empleyadong papasok sa undas. Narito ang kumpirmado, siguradong balita mula sa Maynila ang ating Radyo Patrol, First Season, First. Prita, sinabi ng Department of Labor and Employment na idineklarang special non-working days ang October 31 at November 1, habang regular working day naman ang November 2. Ibig sabihin na lower 2 pay ang mga hindi papasok sa October 31 at November 1. Iba na lang kung may kasunduan sa kumpanya. Para sa mga papasok, makakatanggap ng 30% o dagdag sa kanilang arawang sahod sa unang 8 oras ng trabaho at dagdag na 30% pa kung lalagpas sa 8 oras. Sakali namang tumabas sa araw ng pahinga, dapat magbayad ng employer ng dagdag ng 150% sa arawang sahod nito. Nagpaalala naman ng DOLE na paglabag sa labor code ang hindi tamang pabibigay ng holiday pay sa mga manggagawa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, First Season at DCMN. Maraming salamat, First Season. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Sunog sumigtab sa tanggapan ng DPWH sa Quezon City. 13 ghost flood control project na diskubre sa Malolos, Bulacan. 13 milyong halaga ng tubig na baros na samsam sa Maynila. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DCMN. Manatiling nakatutok sa DCMN, Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Ringo. DCMN, balita ngayon. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa. Ako to, si Chang Ami. Hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba akong pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang tiyan ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Mga kasama araw-araw sa DCMM Radio Patrol sa Istretan at DCMM Teleradyo. Walang iba kundi Ako to, si Chang Ami. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, mga kapamilya, mga kaservisyo. Welcome po sa programa Ako To, si Chang Ami. Pansamantala pong sasama sa inyo ang iyong love guru na panggabi. Ngayon po ay panghapon para samahan po kayo sa isang hapon na punong-puno ng istorya at istorya ng buhay at mamayang gabi o bukas ng madaling araw o para amulahin ang sunog natapos ang pagsabog. Habang aabot po sa 4 na ambulansya ang dumating para bigyan po ng medikal na atensyon ang ilang individual na napaulat na sugatan. Sa ngayon po kanina po ay nasa pinangyarihan din ng insidente ang iba pang otoridad para maimbestigahan naman ang pagsabog. Samantala mga kasama sa iba pang balita, tinanggal na po bilang military reservist itong si Cavite Representative Kiko Barzaga. Kasunod po ito ng masusing review sa mga ginawang paglabag nito. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dimaala, hindi na otorisado si Barzaga na magsuot ng military uniform.
sayang naman, ano? Gayon din sa paglahok ng mga AFP regular at reserve force activities sa mga hinaharap. Nilinaw naman po ni Di Maala na hindi sumasalamin sa personal na karakter o pagseserbisyo sa publiko ng kongresista ang pinataw na parusa. Epektibo po ang delistment nitong September 21. Samantala, sa iba pang balita mga kasama, mamaya po yung ating mga Radyo Manan Action ay ipapasok din po natin kanilang mga balita. And maya-maya po ay makakapanayam din po natin si Attorney Edward Chico para po sa ilang mga issue at usapin sa ating bansa. Napakarami. At ngayon po, kasalukuyan nagkakaroon ng pagdinig ang Senado patungkol po sa flood project anomaly. Ayan, nandun po ang miyembro ng mga ng ICI, DOJ, CHR, at marami pang iba na nasa departamento po ng gobyerno. At sa mga oras pong ito, makakasama na po natin si Attorney Edward Chico, na pong political analyst. Magandang hapon, Attorney Chico, si Radyoman Alex dito. Magandang hapon din po at magandang hapon po sa ating mga kasama. Yes sir, nagbabalik po. Maraming po salamat sa pagbibigay niyo po ulit sa amin ng pagkakataon at panahon niyo po. Unang-una sir, ito po ang first question ko po, yung ano po yung masasabi niyo dahil magbabalik na daw po muli si Senator Lacson sa Blue Ribbon o Senate Blue Ribbon Committee. At ano kaya ang ano kaya ang naging dahilan kung bakit bumalik siya? Dati po, di ba? Parang na-pressure daw po siya, kaya nag-resign siya. Sa inyo pong tingin, attorney, ano po kaya ang naging dahilan ng kanyang pagbabalik? Well, una sa lahat, walang may gusto kasi. Very clear naman kung bakit walang may gusto. Napakalalim kasi ng issue, maraming sangkot. Maraming mga pangalan na hindi pa nabubulyan. May mga pangalan pa rin na nakatago. May mga allegation na tundok sa computer at ibawa ni Craig. May pangalan pa na ilang mga senador. So in other words, it's a very complicated issue na napakahirap hawakan. Kasi baka may maungkat na hindi dapat maungkat. Kasi alam mo, nagiging na talaga sila dito. Alam mo ba, historically, ang pinakamataas o pinakaabangang posisyon ay ang pag-ibigyan ng Pilipinas. That is the most powerful position in the Senate. Itong puri po. At lahat ng tao, pinag-aagawan yan, nakikipagpatayan sila dyan. Pero ngayon parang hindi Hindi, kasi nga, napaka-complicated kasi. Alam mo, mahirap lang magsalita dahil may mga alam din naman tayo dahil may information tayo of course at yan is saying now. But definitely, may mga personalidad na hindi pa nauungkat, may mga istorya na hindi pa nakikita. And it's very, very important na mahawakan ng mayorya ang investigasyon na ito. Kasi, alam mo, noong December, noong nagkaroon ng nagbigay ng president election, sabi niya, halos lahat na intention, nagpanik talaga yung mga senador, lalo na sa mayorya, nagkaupo sila halos lahat na dumalo doon, ang mayorya, ang umatagalang sa minorya, binobis sa media. Sa mayorya na yun, nag-extraction sila, may mga gusto mo palit, mag-point out, at magbuo ng panibagong mayorya para magkaroon ng bagong Senate President, kaya nga lumutan yung pangalan ni Alan Cayetano. So lahat siya naging totoo, no? But this time around, dahil sila ang chairman, I would expect na mas magiging maingat siya because they have to preserve the majority. Dito kasi pumapasok yung pangangailangan ng bilang para sa mayorya at mapanatili ang kapangyarihan. So if Senator Soto would want to maintain the majority and would want to remain in power, so they have to be very, very careful about how they handle the investigation. And the fact that if Senator Lacson this time around
I'm pretty sure nakapag-usap na sila ng mga do's and don'ts. Huwag ka masyadong paasal, huwag ka masyadong papogi. Dahil kami, naisipin kami, o di ba namang nangako na yan at hindi na mag-isip. So that's how I see it. Yung aking opinion ay base sa mga observation ko at base rin doon sa pag-aralan ko historically dito sa Senado at base rin doon sa mga informasyon na personal kong nakalat. Mahirap lang ikalat yung iba dahil malalagay naman kayo sa alangan. I understand naman po, attorney. And ngayon po kasi nagkakaroon din po ng, ngayon po sa Senado nagkakaroon ng pagdinig and nandun din po yung ICI. At nabanggit po ng ICI po pala na by next week daw po, attorney, ay magkakaroon sila ng public live stream ng kanilang proceedings para po sa publiko. Ano pong masasabi nyo rito, attorney Chico? Mas maganda to, no? Kasi nagkaroon na rin naman ng live streaming itong mga Senate and congressional hearings. Bakit hindi naman yung gawin yan? Isa namang voice yan na talagang may influensyahan sila. Hindi naman sila dyan, hindi naman sila forte na nag-desisyon. Hindi ba? Nangangalap lang sila ng ebidensya. So, hindi maganda rin sa pangangalap nila ng ebidensya ay makita ng taong bayan. I would assume, nakikinig din talaga sila kasi maraming mga tao ang distracted over the fact na hindi nila yan live, hindi nila sila sa publiko. Marami na nagpapahayag na hindi pagkakisudyaan. And I'm pretty sure, nakita nila that it would be in the best interest of the government. Kasi ang problema dyan, hindi mo ila-live stream yan, tapos para hindi mo pa mahuli-huli sa ibo. O hindi ba? Pagkatapos, ang tagal pa ng filing ng mga kaso. So, ang naiisip ng taong bayan, totoo man o hindi, ay meron pagpapakit at pagtatago. At sa interest ni Presidente, in fairness to him, siya naman talaga ang dahilan kung ba't gusto niyan. Pero kapag hindi niya sinunod yung kagustuhan ng taong bayan, kung magkano siya mapagkapipitangan siya na una, moro-moro lang ang lahat ng ito, isang malaban o kung hindi man, baka kasali din na dito. No? Kasi di ba may mga ganyang narrative na baka dapat na huli, ayaw pa uwi si Salvi. Kasi pag lupad na huli ang may ituro, pangulo rin. So we're not saying this is true, and in fact, sabi nga ni Congressman Toby Tanco, hindi naman dito talaga totoo yan. Talaga innocent ito ang Pangulo. But of course, understandable na mapag-isipan ka hanggat walang nakikita. Kasi pag may itinatago, parang pinagyaman o hindi, may dahilan man o wala, may tagsiran man o wala, ang naiisip ng tao may pinagtatakpan. So, mag-segue tayo kay dating Congressman Zaldico, attorney. So, ibig sabihin, si Pangulong Bongbong Marcos lamang po ang dapat mag-order na pakansela po yung kanyang itong passport niya para po mapauwi na dito at maimbestigahan po siya. Well, actually, gray area naman din talaga yan kasi kung titignan mo yung batas, kinakailangan merong court order para kasilahin yan. But at the end of the day, sa international law naman, very fluid yan. Kung gusto naman nila mapauwi yan, pero pwede naman, ang daming paraan. Kita mo si Tevez. Alam mo si Tevez, ang weird ng kaso ni Tevez, nakakuha natin niya sa Timor-Leste. Despite the fact na yung extradition request ay na-deny ng Court of Appeal. So, ini-request natin extradite dito yan. Nanalo doon si Tevez, akalain mo despite that, na-arrest siya. Kasi gusto natin arrest kasi ang international law, international community, yung konsepto ng international relations sa mga bansa, in the exercise of their sovereignty, they can actually find ways to do whatever they need to do. So ito nga, ginawa kay Tevez, kahit na denied yung extradition request, kaya lang, national request, ano magagawa niya, no? O yung kaso ni Tevez, open, yung presidente ng kita, si Alpagir, ano lang yun, nagtatapo yan, hindi mahuli-huli ng International Criminal Court. At yung mga bansa pinagtataguan niya, hindi pag-operate na lahat ng mga membership ng country, ay walang magawa ang ICC. Pero tayo, nagawa natin sa daling doon. Kung kine-question yung pagdadala kung tama or hindi, that's another issue. Ang point ko lang, kung gusto nilang gawin, pwede naman. But there's a lot of creative ways in the international community and other international legal setup na pwedeng laruin ng gobyerno kung gusto natin talaga mahuli na bakit. So, pwede naman po palang mapadali, mapauwi dito si Zaldico. Parang, ano kaya ang dahilan kung bakit hindi pa siya napapauwi?
Eh yun nga, kasi pag gusto nila nagagawa naman. Yung nga si Tevez is a perfect example. Si Tevez, nag-request tayo ng extradition. Matagal na extradition kasi, di ba? Opo. Nanalo si Tevez. Yun na yung extradition request natin eh. Pero napilit natin pauwi dito, di ba? Hindi sabihin, hindi ka walang paraan eh. Hindi kung sabihin, halimbawa, hanapin mo yan kung nasaan bansa siya. O yung kausapin natin yung bansa na yun, at kung papayag yung bansa na yun, kumbaga yung concession will sell mutual interest of both parties. O di pwede pala ba sa undesirable alien sa doon? Alam mo ba yung konsepto ng soberenya ng mga bansa? Kahit walang nahila, pwede ka magpaalis sa isang foreign national kahit ayaw mo lang yung mukha niya. Kasi karapatan mong piliin kung sino yung papasok o hindi. Kaya lang siyempre, hindi mo ginagawa yun kasi may backlash sa international community, di ba? Kung sa magpapaalis na. Pero sa kamunidad, gagawa lang din nila ng kwento yan. Si Tevez na nagawa ng kwento. Honestly, kung may kaso mang krimen dito si Tevez, hindi naman siya threat na national security ng Timor-Leste. Sa totoo lang, di ba? Di pwede mo pala against national interest dito pananatili niya sa bansa na yun. So, ang point ko, they can actually find ways to go out to not necessarily circumvent, but po at the very least, sabi nga ni Congressman, ni Senator Irwin Tulfo, bend the law in order to accommodate this thing. Nagagawa naman niya kung gusto nila. Yan sir, sa ibang usapin naman po, ano po masasabi niyo po o reaction niyo po sa pag-file ng patong na kaso po ni dating Senador Trillanes dito po laban po kay Senator Bongo at maging kay FDRRD? Well, siyempre, expected naman natin yan dahil talaga ang trabaho sa buhay, yung mission sa buhay ni Trillanes ay talagang gumati siya sa mga Duterte. Parang yung kanyang mission sa buhay. Yan lang ang focus niya talaga, di ba? And in fact, even attacking any person who is associated with the former president, kahit natin ngayon magalo, di ba? Nananahimik na sa akin yan. So, expected na kanya yan. Pero dahil nagdapa siya ng kaso, dapat din naman binigyan. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na walang pakyan. Kasi hindi nakikita ang ebidensya, hindi nagiging ang ebidensya. Huwag natin sabihin na purely politika na yan. So, siyempre, alam naman natin politika talaga yan. Dahil galit naman siya sa mga Duterte. But despite that, kung mo nag-file siya, dapat, hindi naman kung meron naman siya talagang ebidensya, politika man yan o hindi, sige na, kailangan ituloy ang kaso. Ngayon naman, kung wala rin namang patiyan, hindi ba? Masama din naman kung itutuloy. Yun, lalabas na pamumulitika yun, hindi ba? So, it's expected nothing new at alam natin na mangyayari yan. Yes po, so meron tayong katutunguhan po sa kanyang pag-usapan ng kaso laban dito kay Bongo at FDRRD. Hindi nga natin masabi kasi nga sinag-give ang konsepto ng justice dito. Ngayon, kung talagang binigyan, gusto niyang isipin na kung yung mga Duterte, may patutunguhan yan. Kung ayaw naman niya, di pwede hindi na park lang. Alam mo, kasi kami kaso, ako ng abogado, ako dalawang dekada lampas ng abogado. Ang daming mga kaso niya sa ombudsman, pinuupuan nila hanggang sa mawala ng interest ng mga taong bayan. Hanggang sa makalimutan na nila. Oo, saka na ma-i-dismiss. Tapos ang dahilan yung ordinance delay. Kasi masyadong matagal na nababiolate. Yun yung masama. Without necessarily violating the law, there are several reasons to proceed with the sort of incumbent, diba? So, pagka natuloy yung mga kaso na yan, ibig sabihin, gusto mo na nag-isipin ng Malacanang. Yes sir, sa last question sir, ito po kasing ombudsman required to return of goods before plea, bargaining, and flood control cases. Ano pong reaction po ninyo dito? Well, siyempre, kung tutuusin ay wala naman sa batas yan. Pero siyempre, kung voluntary, di ba, parang sinasabi nila, pag-isipan yung maigil, basta matitigilan natin yan, hindi naman masama. Di ba? Kung baga, wala nang compulsion talaga, hindi nag-compel siya. Pero if they don't want, tutulungan sila ng gobyerno. So again, legally, technically, nasabihin mo hindi ang pinag-provide, but it was actually maybe going to recovery or diba? Kasi kesa naman walang ma-recover. Kasi kung napansin mo yung kaso nila po, marami na hindi na na-recover.
Bumilipilya nga o. At akakaso niya sa uli, baka niya na ibabalik yung pinababalik sa kanya ng sariling bayan. Yes sir, maraming pong salamat sa iyong time and sa susunod pong muli yan po si Attorney Edward Chico, isang political analyst. Thank you sir and Salamat din po. Thank you po. Hindi aatras, hindi matatakot. Lahat ng problema, solusyon ay maabot. Dito sa DZXL, pulso ng Metro. oras po natin mga kasama, 27 minutes. Makalipas na pong alas 3 ng hapon, magbabalik muna tayo. Makalipas po ang ilang paalala. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umumurong sa pagtulong. That portion was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, halo kainero, galing for everyday. Yan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahit para walang mahinis, plastic sa metal, plastic ka for matutunan. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Base. Heavy duty linis, tawag pahit. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Double Plus Gold. Ako, sinurito ng maga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo, napagamit ko ng Santos Plus Gold, nawala ang pagmaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santos Plus Gold. Double Plus Gold. Mas pinalakas, pinagamitin ang husay. Double Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Vaso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Santon Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C. Ako ko pala si Edwin. Pinagagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako uminom po ng Santon Vitamin C. Mapaakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C. Bili sa pinakamalapit na butika sa Limugan. Si Tommy at si Washing Machine. Mahilig sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Tommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, diba? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stay-away formula. Tanggalan makapit, malikit, at malupit na dumi. Matcha, easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, halo kainero, galing for everyday. Yan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahit para walang mahinis, plastic sa metal, plastic ka for matutunan. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base. Heavy duty linis, tawag pahit. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Matibay mula sa Bear Brand. Diba? Milk and Double B. Hindi at stress sa mga babae kaysa sa mga lalaki because of biological and social factors. Ganda nun, coach, kasi na-identify mo kung ano nangyayari sa katawan ng babae kapag sila ay na-stress. So, it doesn't mean na hindi na-stress yung mga lalaki. Mas feel na feel lang natin mga babae kung ano yung
nararamdaman natin, no? Kasi we are built that way pala. Saka ang ganda nung sinabi mo na ang babae multitasker. So mas marami nga talaga silang iniisip. Ang alam mo nga ang lalaki kapag kumbaga one target at a time kayo. Kumbaga sa box, isa-isa ang pagbukas na ng box. Kami sabay-sabay. Kaya mas marami ang pwede. Tama ba ako? Yes, oo. Parang parang futuristic yung dating na parang, kaya mas advanced kayo mag-isip. Parang positive siya na gusto nyo laid out lahat. Kasi very natural yung pagiging caregiver, yung pagiging maayos yung bahay. So yung kung anong ulam mamayang gabi is iisipin na, lulutuin na, iisipin na anong oras kailangan umalis ng trabaho at makauwi, di ba? Pero kung sa mga lalaki, kung compare mo, kung walang ulam, pagdating niya walang ulam, di bumili, parang gano'n, or magluto, gano'n. Pero yung mga babae kasi, ano ba yan, wala pang ulam, baka walang kainin yung asawa ko, yung mga anak ko, baka magutom sila, gano'n kaagad ang isip. Pero that is because they're coming from a place of care, natural sa kanila, na sobrang-sobra yung pagmamahal talaga ng sinibigay nila. Ay, yun pala ang nagiging punot dulo ng stress natin, mga kapamilya kasi masyado tayong mapagmahal, masyado tayong caring, masyadong nag-worry na oo nga, pag walang ulam natin, oh my God, baka nakahiwalay na ko sa ulam, hindi ko magluto today, girl. Pero lang, ay ang ganda nung sinabi mo na, ang mga babae pala talaga ay advanced mag-isip. No, napansin ko nga yun, coach, kasi pagdating sa, di ba, lalo na sa mga housewife, dati nga nag-comment dito, hindi madaling maging housewife, sabi ni May. Sabi naman nung isang kaservisyo natin, ang hirap maging housewife. Totoo naman, kaya nga itong episode na to ay dedicated sa mga kababaihan na masyadong mapagmahal, inaako lahat ng stress sa bahay. So, ito si Coach, tutulungan tayo ni Coach Rainer, life coach, galing doon ng life coaching, para maintindihan at paano mabawasan yung mamamanage natin yung buhay natin, pero hindi natin masyadong maramdaman yung stress para humaba ang buhay natin. So, Coach, ano ang kinalaman ng stress, sa pagod at yung worry na nararamdaman ng isang babae sa pagkakaroon ng sakit, katulad ng breast cancer? Ano naman ang connection nun? Kasi naririnig lang yun pag stress, lagi pag stress, nati-trigger yung mga sakit. Pero ano nati-trigger yun? Yes, ang ganda nung tanong, no? Very, very serious yung pagkatanong. By the way, nag-uusapan tayo natin sa dahil this month is Breast Cancer Awareness Month. Ayan. So, yung stress kasi, Coach, is kung mapapansin mo, present siya sa lahat ng mga chronic illnesses or sa mga top 5 causes of stress, no? Ng cancer, hypertension, okay, autoimmune disease. Present at yung stress dun sa precipitating factor na tinatawag. So, paano nga ba nakaka-contribute sa pag-develop ng cancer yung stress? It's because, una kung stress is not bad. Okay? Kasi kailangan natin ma-stress within the day. Tapos, ang kailangan lang talaga is bumalik tayo sa pagkakalma. Ang ayaw natin is chronic stress. Yung stress sa buong araw. Wala kang pahinga buong araw. Wala kang break buong araw. Yun yung nagpo-cause ng yung chronic stress ay yung nagpo-cause ngayon ng inflammation sa body mo. No? Kasi kapag nasa-stress ka, ang iniisip ng mind natin is nasa danger zone ka. So, magre-release yan ng mga panlaban sa sakit, sa possible danger, katulad ng immune system. Diba? So, kapag tuloy-tuloy yung immune system na parang lumalaban dun sa stress mo, is humihina na ito. Okay? So, yung inflammation, nagpapahina ng immune system. Tapos yung immune system natin, yun yung nagdaan kung bakit madali tayong makapunta ng sakit at madaling ma-develop yung mga cancer cells sa loob ng body natin. Understood, Coach. I'll let you expound a little bit more. Pero na-curious lang ako dito sa mo na kapag stress ka buong araw, nagpo-cause siya ng inflammation. Inflammation ba? Yun ba yung nangyayari sa amin kapag feeling namin bloated kami? So, yung stress nakakataba? Yes, oo. So, ito yung parang ano kasi, halimbawa, kung halimbawa nauntog ka, di ba? So, parang, dahil merong damage yung isang part ng katawan mo, parang
pupunta doon, tatakbo doon yung dugo, tapos lahat ng nutrients at yung mga panlaban gagaling doon. Kaya magkakabukol tayo, di ba? Yun yung tinatawag na inflammation. So, paano kapag stress siya, buong katawan yun, iisip mo yun. So, yung body mo, parang nagre-release siya ng mga natural na panlaban niya sa katawan. Tapos, mag-accumulate ng water, tapos mararamdaman mo na parang bloated ka na. So imagine if buong araw ganito, at hindi lang buong araw maraming araw, chronic stress ka, yung problemado ka, hindi ka nagpapahinga, hindi ka nagkakaroon, wala kang self-regulation. So, napapagod din yung natin, yung nervous system at yung immune system natin, which will cause kapag nagtagal-tagal ay maaaring mag-develop ng cancer. Very interesting. You know what, Coach? Sabi dito ni May Gordo, sabi niya, kaya pala ako mataba kasi sa sobrang stress. Valid ba yung komento? Ayan, oo. So, bukod doon sa inflammation, Coach D, mapapansin natin, di ba? Kapag wala tayong, hindi tayo nagkaroon o hindi natin nalaman yung mga healthy tools para mag-self-regulate ng stress. Ang go-to stress natin, Coach B, ay Pagkain. for sure, mga yes, di ba? Tamang-tama, pagkain. Ayan, so, ayan ang mga natin, comfort food, yung tinatawag natin comfort food, yung tinatawag natin deserve ko to, kakain ako ng ganito. And, Coach B, ang mga kinakain natin, surprisingly, ito yung mga tinatawag natin na carcinogenic food. Ayan, yung mga pagkain ng cancer. So, meron tayong top 5 carcinogenic foods na favorite natin. Taas kamay kung, Isa-isahin natin yan. Ako, pag guilty ako, tataas ko yung daliri ko. Okay, game. taas natin. So, ang top 5 natin ay mga deep fried foods. Katulad ng donut. 2 pesos yan. Pinig yan, tapos deep fried pa sa, sa oil, di ba? Ano yung fried Tapos, chicken? French fries. Yeah. Deep, donut, French fries, tapos yung barbecue. Kasi, lalo na yung mga sunog na part, no? Katulad nung question mo na fried chicken, basta may sunog na part, minsan pa naman, yan yung masarap, di ba, Coach? Oo, yun pala yung pagkain ng cancer, no? Yung mga nasusunog na parts. And, of course, yung mga chips natin, ayan, yung mga chips natin, and mga junk foods natin. Yun yung mga parang carcinogenic foods natin. Basta anything na deep fried, or 2 beses niluto, or nasunog, tandaan, yan po yung gustong-gusto ng cancer. Yan, di ba? Parang siya connected sa food. No, na-stress ka, naggutom ka, nag-crave ka, kumain ka, ang kinain mo ay carcinogenic food, di ba? Thank you for that, Coach. That is very, very useful dahil naririnig natin yung mga carcinogenic. Pero hindi naman namin alam kung anong example ng carcinogenic. So at least ikaw na isa-isa mo dito sa ating programa. Yun palang 5, no? Na talagang yun ang as much as possible, huwag natin iwasan. Huwag natin iwasan. Iwasan natin. Kasi masarap. Iwasan pala natin kasi nakakakos siya ng cancer. Alright. Coach, basahin ko lang po itong mga, itong mga comments nila dito sa, sabi nga nila, tama, ang sarap kaya ng donut. O, yan tayo. Yung processed food daw. Sabi nga, hala, bawasan ko na pala ang junk food at donut. Naku, lagot ka, Coach, bababa ang sales ng donut dahil sa'yo. O, ha? Ito pa, sobra naman. O, hindi naman, grabe naman kayo, wag nyo naman. Parang tinamaan. Oo, tsaka wag nyo namang isisi lahat ng gain weight nyo sa stress. Baka kailangan din, Coach. Sige, talk to us a little bit about, exercise naman. Sige. Nakakatulong ba to para mapababaan ng stress? O lalo lang nasa-stress ang katawan? Kasi, Coach, quickly share ko lang, no? Kasi kahit ako, at one point, parang early this year, napapansin ko parang yung visceral fat, yung fat sa tiyan, bakit yan ito? Nag-i-exercise naman ako everyday, pero hindi nawawala yung tabako sa tiyan, di ba? Tapos, nung napacheck up ako, yun pala yung sinabi ng Dr. Coach na ang level daw ng cortisol ko, sa umaga mataas, tapos hindi na bumababa. Tuloy-tuloy na yan, hindi nagiging normal. So, yun na nga naisip ko na, ay, ganun pala. Kaya pala kahit anong workout, hindi nakakapayat. May mga exercise ba na nakaka-stress din sa katawan?
Okay, yung exercise natin, lagi naman kapag sobra is nagdudulot ng stress sa katawan yan. No? Pero ang rule of thumb kasi natin is we move at least 30 minutes to 1 hour per day, and mas maganda kung spread out ito all throughout the day, no? Kasi kung stress ka, lalong-lalo na kung yung mga problematic na mga kapamilya natin na nakaupo lang, tapos yung work nila halos is sa computer, hindi sila nakakapag-move, no? So, yung energy is hindi nagpo-flow. Yung blood flow mo, konti stagnant yung body position mo, nasa isang position ka lang, tapos hindi nagmo-move. So, alam mo yun, yung stress kasi is an energy. So, kailangan i-shake off natin yan, kailangan i-move natin yan. So, kailangan mag-exercise tayo. Let's walk. So, that yung energy is nagpo-flow throughout dun sa katawan natin. And then, parang magre-release tayo yan. Nagre-release din tayo ng stress kapag nag-exercise tayo. And bukod doon, Coach B, ang pag-exercise natin, sa tuwing minumove natin yung katawan natin, tapos nakaka-create tayo ng full range of motion, at medyo mabigat yung binubuhat natin, ang tawag doon is strength training. Ito yung nag-signal sa muscle natin na maglabas ng mga hormones na nakakatulong para magpababa ng stress. Kaya nakakatulong din siya sa pag-manage ng stress. Ayan, so hindi lang po pagda-diet yung natin, no? Kahit huwag niyo pong bawasan yung huwag niyong alisin yung mga personalized foods, parang ganun. I-manage lang natin, be mindful of the portions. Tapos, ang mas maganda is, instead of mag-diet tayo, is i-manage natin yung stress natin para wala po tayong dahilan para mag-overeat or mag-eat. Diba? Alright. Yes, marami na po tayong katanungan mamaya. Mamaya, just after our break, tatanong ko po sa inyo, ano nga ba yung mga pwede talaga, paano mo malalaman na stress na pala ang katawan? If you have specific tips para malaman ng ating mga kaservisyo at sa pamilya na, ay, stress na pala ako, hindi ko lang alam. Yan po, mapapakinggan natin sa pagbabalik po ng Ako To, Siyang Amin. Ako To, Siyang Amin. City Police, Magpag-ugnayan tayo sa alamin natin yung kanilang kahandaan at ilang pang cemetery meron ng kalooban. Marami din naman yun. Sino po? Opo, tama po. Malapit na po tayo sa stadium. NRS Center. Saan nakausap natin kanina yung kanila pong deputy This way, no? so. So, nasa linya po natin ang PIO, Public Information Office ng Caloocan City Police, si Police Captain Remy Beringel. Ayan, Captain Beringel, ma'am, magandang hapon po, good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon. Actually, pretend ka lang, ma'am. Tama po, ito na po. Lieutenant hindi pa po. Beringel. Opo, ma'am. Saan? Ay, wala naman na ito. Yun. Ma'am, oo. Unang-una, kumusta po ka? Di ba ito yung inaris? Caloocan, Ilan Teka lang po. ito munang mga Ito na po. yung dapat bantayan ng Caloocan City Police? Yan na po yan. Darating na po Opo. yan. Ang cemetery po natin, Ano pa po? Teka lang, 130 meters. So baka diretso pa po konti. Ano po yan? Hindi, sige po. Baka diretso pa po. Teka lang, search ko lang rin po ah. Hindi po. Ayan. Dito yung tinuturo niya. dalawang private cemetery po. Dami din pala, no po. So, kumusta po? Oo, so, ano po mga... Sige pa po, diretso pa po. Yan, ito po. Opo. Ito. Natakot ako. Akala ko mali na po. Ito po, Ito pasok na lang pala. po tayo. Opo. So, yun po, dalawang private cemetery. Katabi lang din lang pala. Opo. Malapit lang. Yun naman po sa north natin, ma'am. Serenity Memorial Garden and Forest Park. Dito na lang po sa... Ano itong mga center nito? Ano po? Ano ito? Ano itong... MPBL po. Court siya? Opo. So, yun yung mga may court dyan sa loob. Magkadikit nga pala Caloocan. Sige po, sir. Thank you ah. Sige, salamat po. Salamat po. Ingat po. So, mayroong part. Anyway, so doon po sa mga cemetery na yun ay gusto po mga preparasyon ng ating mga authority para nang sa ganun ay mabigyan ng ligtas sa mga seguridad yung ating mga magsisipunta sa mga sementeryo. Alam ko,
ko sa mga binanggit ninyo, parang 31, parang marami na rin napunta eh. Pero parang sa actual, yun pa rin ang pinakamarami, no, yung November 1. Kahit na yan po ay papatak ng Sabado, and then linggo po yung November 2, eh, yung All Souls Day. Opo. Pero konti na po yun yung November 2 po natin. For sure po, marami po tayo ng 31 at yung 1 po ang pinakamarami. So yun din po ang mga ano no nakagawian na no nakasanayan no the past years ano po. Ayun Tama. yung punta. Okay. Usually po ano po yung mga paghahanda ninyo? Ano ba yung mga common crime na babantayan ng ating kapulisan? Entrance to. Opo. Dahil ngayon meron po tayong mga deployed personnel po doon. Opo. Bawat Entrance exit pala ito. Kala ko entrance. personnel po tayo sa entrance. Sige po, thank you. Sa ating cemetery. Lahat po yung 7 cemeteries meron po tayong deployed doon. Ano bang tawag ng pag-unda sa Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Yung bus po. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Salamat po.